my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. Ngayon guys, kayo ba ay hindi kusang binibigyan ng pera ng kapartner nyo o ng asawa nyo? Yung bang pagdating ng sahod, ikaw pa yung hihingi, ikaw pa yung magsasabi na, oy, kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng bumili ng ganyan, kailangan natin ng budget sa pagkain. Hindi ka ba niya kusang binibigyan ng budget sa bahay nyo o kaya ng sahod niya? Hindi ka ba niya inaabutan ng kusa yung ikaw pa ang kailangan humingi para lang bigyan niya? So, meron akong i-share sa inyong ritual guys para kusa siyang magbigay sa inyo. Kusang pagdating ng sahod niya ay ibibigay na niya ito sa inyo ng buo o kaya naman ay bigyan ka na niya ng kusa nang hindi ka na humihingi. So ito guys, ritual na to ay napakaganda para ikaw ang masunod at mag-manage ng pera sa inyong pamilya. Pero bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong mga pampaswerte o sa ganitong ritual, paki-skip na lang po ang video na to at humanap kayo ng video na gusto nyo. So ito lang guys ang mga kailangan natin dito sa ating ritual na to. Kailangan natin dito ng jar. Ayan, kailangan po ay may takip ang ating jar. So bago po gamitin ng jar, kailangan ma-cleansing muna natin ito. Hugasan natin o kaya naman ay pausukan natin bago ito gamitin. At kailangan din natin dito ng bigas. Mga 2 kutsara ang bigas na ating gagamitin. At kailangan din natin dito ng picture niya. Picture po nung hindi nagbibigay ng kusa, ng pera sa inyo, larawan po niya. At kailangan din natin ng isa pang papel. So guys, kulay white na papel. At kailangan natin ng pink or kulay red na ball pen. So guys, kung kayo ay kinasal na at meron kayong aras, so dahil wala ako niyan dito, nasa Pilipinas yung ganyan namin. So ito na lang coins na to ang i-demo ko sa inyo. Yung aras guys, mas maganda na yun ang gamitin nyo dito sa ritual na to dahil yun ay binasbasan sa simbahan. Yun ay binibigay niya sa iyo ang karapatan sa pag-manage ng pera. Kaya mas maganda kung yung aras ang ating gagamitin kasi yun ay simbolo ng pagtitiwala sa pera. Kaya maganda na yun ang gamitin ninyo. So dahil demo ko lang naman, ito na lang muna ang i-demo ko sa inyo. Pero kailangan po natin dito ay aras. At kailangan din natin dito guys yung as is, yung uple. Kaya po kailangan natin ng uple para pagdating ng sahod ay nangangati na siya na ibigay sa iyo agad-agad yung pera. Hindi na niya patatagalin sa kanya. So ito guys, ritual na to ay napakabisa. Dahil ito ay subok ko na guys. Napakaganda nitong ritual na to. Dahil talagang ibibigay niya sa iyo yung buong sahod niya o kaya naman ay bibigyan ka ng sahod niya. So ayan guys, ito ang mga kailangan natin. Huwag niyo pong kakalimutan yung dahon ng uple or dahon ng as is. Wala lang po akong makunan yan dito. Kaya hindi ko siya mapapakita sa inyo. Pero kailangan po natin yan. Kahit na 1 piraso o 3 piraso po niyan. Kahit na maliliit siya o malalaki. Basta kailangan po natin ng dahon ng as is. So ganito guys ang gagawin nyo. Ayan. Itong ating papel na to, susulatan nyo siya ng 7 beses na pangalan niya. Ayan, pangalan niya. Buong pangalan po ng asawa nyo o kapartner nyo yung isusulat nyo. 7 beses po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos yung petition, isusulat nyo po dito sa gilid. Nang wala pong pati. Dire-diretso po ang pagsulat. So parang ganito guys. Dire-diretso. Halimbawa, ito yung name niya. Ayan yung full name niya. Nasulat nyo ng lahat, yung full name niya. Dito, isulat nyo ng dire-diretso yung salita na gusto nyong mangyari. Isulat nyo dyan, dire-diretso, dire-diretso. Huwag nyong itataas ang ballpen o panulat na ginagamit nyo. Basta dire-diretso ang pagsulat, ganyan. Tapos kung hindi pa tapos magsulat, okay lang yan. Idiretso mo lang ulit dyan. Ayan, idiretso mo lang hanggang sa matapos mong isulat yung gusto mong isulat. Huwag mong itataas ang ballpen mo tulad ng ganito, yung magsusulat ka niyan, tapos tataas mo, susulat ka naman, tapos hindi pwede. Kailangan dire-diretso ang pagsulat mo.
Ayan, iikot-ikot mo na lang siya, ganyan, para masulat mo nang maayos itong inyong petition na yan. Ayan, petition na yan. Petition na isulat nyo dito, simula ngayon, tapos buong pangalan niya, yung halimbawa, Juan de la Cruz, o simula ngayon, Juan de la Cruz, kusa mo nang ibibigay sa akin ang pera o ang sweldo mo. Depende sa inyo kung paano yun guys, kung paano nyo yun isusulat. Tuwing magkakapera ka, ibibigay mo na to sa akin at hindi na ako hihingi sa'yo kasi kusa mo nang ibinibigay sa akin yung sahod mo o yung pera mo. So, ganun guys. Basta kayo nang bahala kung ano yung petition na gusto nyong sabihin. Ang pagsulat guys, diinan nyo. Ayan, diinan nyo ang pagsulat. Bigay mo na sa akin lahat ng sweldo mo. Huwag mo na akong paghanapan ng pera. Yung mga ganyan guys. Depende yon sa inyo kung anong petisyon ang isusulat nyo. Dahil yan ay tungkol sa inyo, sa pagsasama nyo. Kaya ikaw ang nakakaalam kung ano yung problema nyo sa pera. Isulat mo dyan. Dire-diretso guys hanggang sa matapos ka magsulat. So dito ako natapos. Ayan, dito ako natapos sa pagsulat. Nagsimula ako dito sa taas. Papunta dito. Ayan. Tapos papunta dyan. Tapos pabalik na naman kasi hindi pa tapos. So walang angat ng ballpen yan. Dire-diretsong pagsulat. So ganun guys ang gagawin nyo. At ngayon, pag natapos nyo na itong isulat, tupiin nyo siya ng papalapit sa inyo at hinihiling mo na ibigay sa iyo ang sahod, bigyan ka ng sweldo, kusang magbigay siya ng sweldo, yung mga ganyan guys, i-wish nyo yan. Tupiin nyo siya ng 3 beses. Ayan. Ayan. Tapos, ilagay nyo siya dito. At pagkatapos, yung dahon ng as is ay bulungan mo yon. Bulong mo sa dahon ng as is yung pangalan ng tao na hindi nagbibigay sa'yo ng pera. Ibulong mo doon. Pagkabulong mo ay banggitin mo yung isinulat mo dito. Banggitin mo yung isinulat mo dyan na kusang loob ka nang magbigay sa akin ng pera. Hindi ko na kailangan humingi sa'yo kasi kusang loob mo nang ibinibigay sa akin yung pera. Ganun-ganun guys. Tapos ilagay nyo dyan yung dahon ng uple o dahon ng as is, ilagay mo dyan. At pagkatapos, yung larawan, ayan, yung larawan na yan, pitikin mo siya ng 3 beses. So, laksan nyo guys, ganun, gigil na gigil kayo. Pati yung pagbulong nyo na kusang loob mo nang ibibigay sa akin ng sahod mo, kusang loob mo nang ibibigay sa akin ng sahod mo, kusang loob mo nang ibibigay sa akin ng sahod mo. 3 beses po. Tapos, ilagay mo dyan sa loob yung picture niya, yung larawan niya. Ayan, lagay mo dyan. At pagkatapos, yung aras ay ilalagay mo din dyan. Ayan. So, aras po ang magandang gamitin natin. Pero kung hindi pa kayo kasal, syempre, wala kayong aras. So, pwede kayo gumamit ng ganitong barya. Pero kung kasal na kayo sa simbahan, gamitin nyo yung inyong aras kasi maganda po yan na gamitin natin dito sa ating ritual na to. At ito po, 2 kutsarang, 2 kutsarang bigas. Ayan. Ilagay nyo po dyan sa loob. Kasi simbolo po ng kasaganahan ito. So, kailangan din natin masagana tayo. Kailangan masagana yung sahod ng asawa nyo para maganda yung ibigay niyang pera sa inyo, di ba? So, ayan. So, ganyan lang kasimple guys. So, humarap kayo sa silangan at pagkatapos, paarawan mo na ito sa sinag ng araw. So, guys, ito ay paarawan mo kahit 30 minutes lamang o 3 oras sa sinag ng araw. So, ang paggawa naman ito, Tuesday o kaya Friday ng umaga po, papasikat ang araw ng paggawa ng ganitong ritual. Kasi po ito ay pampaswerte. Kaya, kailangan ay papasikat ang araw kapag ginawa natin itong ritual na to. At kapag siya ay nasinaga na ng araw, takpan nyo siya. At sa tuwing darating yung sahod ng asawa mo, kakalugin mo ito. So, di ba halimbawa, kinsenas katapusan ng sahod. So, kakalugin mo siya pag alam mong may sahod na yung asawa mo. Kakalugin mo siya nang hindi niya nakikita, nang hindi niya alam, nang walang nakakaalam guys, para walang kontra. So, ayan, kalugin mo siya, ganon, kalugin mo siya. Banggitin mo yung pangalan niya at kusang loob mo na ibigay sa akin yung sahod mo. Kalugin mo siya ng yung kalug na kalug yan, yung kalug na kalug.
Ayan, kalugin mo siya ng bonggang-bongga. Tapos, itabi mo na siya ulit. So guys, pag dadating ng sahod ng asawa mo, ay kakalugin mo lamang ito para kusang loob na siyang magbigay ng sweldo sa'yo o ng pera sa'yo. So, ganyan lang guys, kasimple yan. Para yung gusto mo na sa'yo o ikaw ang humawak ng pera ay matutupad. So, ayan guys. So guys, lagi nyo pong tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So lahat po ng bagay dapat samahan natin ng sipag at tiyaga para tayo ay lubusang swertehin. Guys, tandaan nyo, dapat paniwalaan nyo ang ritual na inyong ginagawa para ito ay magdulot ng swerte sa inyo at magtupad ng inyong mga wishes. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!